Nang magkagayo ay sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Ang paliwanag sa talatang Mateo Karoden, kaya't sinabi niya sa kaniya, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ay sasambahin mo, at siya lamang ang paglilingkuran mo." Buong konteksto ng talata. Ang talatang ito ay bahagi ng kwento ng tukso kay Jesus sa ilang pagkatapos siyang bautismuhan ni Juan at bago siya magsimula ng kanyang ministeryo. Dito tinalikuran ni Jesus ang tatlong pangunahing tukso ng dyablo: karangyaan, kapangyarihan, at pagtitiwala sa sarili sa pamamagitan ng pagmamadali. Sa Mateo 4:10, ito ang huling tugon ni Jesus sa dyablo kung saan malinaw siyang nagtatakda ng limitasyon at nagpapakita ng pananampalataya sa Diyos bilang kanya lamang na pinagmumulan ng kapangyarihan at karapatan. 2. Pagpapaliwanag ng mga bahagi. Lumayas ka, Satanas. Ang pananalitang ito ay isang direktang utos laban sa tukso at kasamaan. Ipinapakita nito na bilang anak ng Diyos, may kapangyarihan tayong labanan ng tukso at huwag papayag na kontrolin tayo ng kasamaan. P. Sapagkat nasusulat, binanggit ni Jesus ang kasulatan, ang lumang tipan, bilang batayan ng kanyang tugon. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng salita ng Diyos bilang gabay sa buhay at panlaban sa tukso. Siyang Panginoon mong Diyos ay sasambahin mo, at siya lamang ang paglilingkuran mo. Dito itinuturo na ang tunay na debosyon at pagsamba ay para lamang sa Diyos. Lahat ng ating hangarin, trabaho, at kapangyarihan ay dapat nakatuon sa Kanya, hindi sa material na bagay, kapangyarihan o sariling kapakanan. 3. Mga aral na makukuha. Pagsamba at katapatan sa Diyos. Ang ating puso, isip at buhay ay dapat nakatuon sa Kanya, hindi sa anumang tukso o kayamanan. Pagtangkilik sa salita ng Diyos tulad ni Jesus, mahalaga na alam natin ang banal na kasulatan upang magamit sa paglaban sa tukso. Kapangyarihan laban sa tukso. May kapangyarihan tayo laban sa kasamaan sa pamamagitan ng pananampalataya, pananalig at pagsunod sa Diyos. Father, paglalapari sa buhay. Kapag may tukso o hamon sa buhay, materialismo, karangyaan, o maling kapangyarihan, maaari nating tularan si Jesus sa pamamagitan ng pagtukoy sa salita ng Diyos bilang ating gabay. Ipinapaalala nito na ang tunay na kapayapaan at tagumpay ay hindi nagmumula sa material na bagay o panlabas na kapangyarihan, kundi sa ating relasyon at pagsunod sa Diyos. Kung pagbubuo din, Mateo 4:10, ay paalala na ang Diyos lamang ang karapat-dapat, sambahin at paglilingkuran, at sa pamamagitan ng Kanya at Kanyang salita, malalampasan natin ang tukso at pamumuhay ng matuwid. Kaya mga ka-Bible verse, bigyan natin halaga ang salita ng Diyos at isabuhay ang Kaniyang mga mensahe na